Mga kapatid, minsan sa ating buhay, kahit pa ito'y nakasanayan, minsan ay may darating ang panahon na pwede natin itong i-bend kung ano man ang nakasanayan. Kung nakikita natin na merong mas magandang mabubuting gawin natin upang ikabubuti ng kapwa natin. Mga kapatid, merong isang istorya patungkol sa isang lalaki na talagang kalugod-lugod sa Diyos. Mabait siya, palasimba, tumutulong sa mga mahirap, sa mga nangailangan, mapagbigay. Na? Tapos pag nagsisimba siya, hindi yung pinakamaliit ang kanyang ibigay sa kolekta. Yung pinakamalaki sa kanyang bulsa, hindi pinipili niya. Napaka mapagbigay. Kaya kalugod-lugod siya sa Diyos. Kaya minsan ay nagdasal siya, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, hindi ko alam kung hanggang kailan lang po ako dito sa mundong ito. Sana bago po ako lilisan, sana makausap ko kayo face to face. Yan ang hiling niya. At dahil sa kalugod-lugod siya sa Panginoon, ay sumagot ang Panginoon sa kanya. Sabi niya, anak, magkita tayo. Magkita tayo doon sa simbahan sa Santa Quiteria. Mag-intay ako sa iyo doon, 8:00 ng gabi. Taga-Baysa, taga dito kasi siya, taga-Baysa. Oo. Tapos nun, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, Panginoon, maraming salamat po. Pero may specific na date, sabi, sa Sabado, magkita tayo doon sa simbahan sa Santa Quiteria, 8:00 ng gabi. Talagang excited siya. Dahil nga, makikita niya ang Panginoon at makausap niya ang Panginoon face to face. Dumating ang Miyerkules, Huwebes, hanggang sa dumating ang takdang araw na magkikita na sila. At noong papunta na siya doon sa Santa Quiteria, sa simbahan, ay may nakasulubong siya dyan sa may Riparo. May nakasulubong siyang isang sasakyan na sinasiraan sa gilid. At ang nagdadrive ay isang napakatanda. Siya lamang ang nagkumpuni sa kanyang sasakyan. Walang tumutulong. Maraming tumitingin, dumadaan, pero walang tumutulong. Walang nag-extend, nag-unat ng kanilang kamay upang tumutulungan itong matandang to. At naawa siya. Pero ang problema is 15 minutes na lang. Mag-8:00 na magkikita na sila ng Panginoon. Paano naman kasi late naman kasi ang umalis? Dapat umalis siya 7:00. Kasi traffic dyan sa may Riparo. Umalis siya 7:30. Nung pagdaan niya, nakita niya Tapos nung nakita niya doon, naawa siya sa matanda. Awang-awa talaga siya sa matanda. Kaya gumilid siya. Buti nagmotor siya. Nagmotor lang siya Akala niyo na sasakyan siya, nagmotor para madaling istorya. Nagmotor siya, gumilid siya. Tinulungan niya yung matanda. Tinignan niyo yung oras niya, natapos yung pagtulong niya, 9:00 na. Natutuwa siya dahil natulungan yung matanda, maligaya siya. At the same time, malungkot siya. Dahil nga, wala na unsami yung pagkikita nila sa Panginoon. Nalungkot siya. Lungkot na lungkot siya dahil feel niya, inindyan niya yung Panginoon. Hindi siya sumunod sa usapan. Kaya, umuwi na lang siya, pabalik dito sa Baysa. Umuwi na lang siya. Tapos nung pag-uwi niya, talagang hindi talaga siya mapakali. Nagdasal siya uli. Sabi niya, Panginoon, pasensya na po. Patawarin niyo po ako dahil nga inindyan ko po kayo. Usapan natin 8:00. Hindi po ako nakarating kasi po, Panginoon, may tinulungan po akong matanda. Kaso natapos yung pagtulong kasi ng 9:00 na, umuwi na lang po ako.
dahil nga kalugod-lugod siya sa Panginoon, sinagot siya uli. Sabi ng Panginoon, anak, huwag kang mag-alala. Dahil yung tinulungan mo, ay ako po iyon. Kung hindi mo yung tinulungan, ay mas malulungkot ako. Dahil makikita ko na hindi ka pala totoong tao at wala kang kapakialam sa kapwa mo. Hindi po ba maganda? Parang joke, no? Pero hindi joke. Di ba maganda? Pusong maawain. Pusong maawain na may pusong pag-unawa sa mga pangangailangan ng kapwa. Yan, mga kapatid, ang pusong hinahanap ng ating Panginoon, lalong na sa pangawalong araw o gabi ng ating paghahanda. Si Maria na may pusong maawain at maunawain. Yan dapat ang ating palalaguin sa ating mga puso na sa ating pagiging deboto kay Maria, tayo rin ay magiging maawain sa kapwa natin. Hindi lamang hanggang sa pagdarasal, hindi lamang hanggang sa pagsisimba, sana marunong tayong isalin ang lahat ng ating mga ginagawang panampalataya sa paggawa ng mabuti parati sa ating kapwa. Amen? Kaya mga kapatid, saan po ba natin makikita ang pangunawa ng ating mahal na ina? Ano po bang basihan natin? Ang pangunawa at ang awa ng ating mahal na ina na siyang ating hinahawakan sa ating buhay. Makikita po natin, una, sa Ebanghelyo ni San Lucas, 1:39, 49. Ano yon? Noong dinalaw ni Maria ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Pakatandaan po natin, mga kapatid, na noong ang anghel ng Panginoon ay nagpahayag kay Maria ng mabuting balita na siya ay napiling magiging ina ng kaisa-isang anak ng Diyos. Ang kanyang pinsan na si Elizabeth ay 6 na buwang nagdadalang tao. Kahit pa siya ay napakatanda na. Itong salitang napakatanda na. Ito yung salita na nagpapahabag. Makikita po natin na nagkakaroon ng habag, nagpapahayag ng habag ang ating mahal na ina, ang napakatanda na. Ano ang ginawa ni Maria nung nalaman niya ng kanyang pinsan ay nagbuntis, nagdadalang tao? Dinalaw niya, dali-dali niyang dinalaw, umalis siya at dinalaw niya ang kanyang pinsang si Elizabeth. At ano pa ang kanyang ginawa? Hindi lang niya dinalaw doon at nag-say, hi, hello, tapos uwi na. Ay, okay ka na? Uwi na ako. Ganun. Parang tayo rin ba? Pag nimisita tayo, maya-maya, uuwi na. Hindi po ba? Pero si Maria, anong ginawa niya? Nanatili si Maria kasama ni Elizabeth ng 3 buwan. Ibig sabihin, nanatili siya kasama ni Elizabeth hanggang makapanganak si Elizabeth. Hindi niya pinabayaan ang kanyang pinsan. Nakita niya, unawang-unawa niya ang pangangailangan ng kanyang pinsan. Hindi niya pinabayaan hanggang sa manganak siya. Ito po, mga kapatid, makikita po natin, alam ng ating mahal na ina, ang birhen ng kabanal-banal ng puso ni Jesus, ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kahit hindi pa natin sinasabi, alam na niya, dahil siya ay may pusong maunawain at maawain. Pangalawa po, mga kapatid, na makikita po natin si Maria na puno ng awa at unawa sa Ebanghelyo ni San Juan 2:11. Ano po itong nangyari? Anong nangyari sa Ebanghelyo ni San Juan 2:11? Ito ang
ang ito ang kasal sa Kana. Ano po ba ang inyong natatandaan na ginawa ni Maria nung kasal sa Kana? Na nagpapakita na siya'y talagang may pusong maunawain at maawain. Ha? Ha? Yung alak? Hindi naman siya ng alak na may lagro. Sa kasal na ito, pakatandaan po natin na ang host ay naubusan ng alak. Pakatandaan po natin na sa kapanahonan ni Jesus, ang alak ay napaka-important, napakahalaga, at nakakahiya sa isang handaan na maubusan ka nito. Kailangan na meron kang stock, maraming stock ng alak para hindi nakakahiya sa mga bisita. Subalit, mga kapatid, ito nga ang nangyari sa kasal sa Kana. Ubos ang alak at ang alam ni Maria ang sitwasyon. Kung kaya anong ginawa ng ating mahal na ina? Ha? Nilapitan niya ang kaniyang anak upang humingi ng tulong. Sa una, mga kapatid, tinanggihan siya ni Jesus. Dahil nga, bakit? Hindi pa niya oras na gumawa ng milagro. Pero alam ng isang ina kung ano ang laman ng puso ng kaniyang anak. Kaya may tiwala siya sa kaniyang anak. Kaya sinabihan niya ang mga lingkod sa kasalan, sundin ninyo kung ano ang sasabihin niya. At nangyari nga ang milagro. Ang tubig ay nagiging napakasarap na alak. So mga kapatid, ang ating mahal na ina ay totoong may pusong may awa, pusong maawain at pusong maunawain. Hindi maaaring paghiwalayin ang pusong may awa at pusong may unawa. Dahil pag may pusong, ang ating mga puso ay may awa, parating may pag-uunawa sa makahinaan ng ating kapwa. Amen? Kaya mga kapatid, sana po, sa ating pagdiriwang sa banal na misang ito, mapalalahanan po tayo na sa ating buhay meron tayong malalapitan na inang may pusong mawain at maunawain. Sana rin na sa ating pagdidibusyon sa ating mahal na ina, tayo rin ay magkakaroon ng pusong katulad niya na may pusong may unawa at may awa para sa ating kapwa. Sanawa.